Malalim na pagtalakay may kinalaman sa trauma. Nagagamot o ano nga ba ang dapat gawin sa isang taong may trauma? Ito po ang inyong special na edisyon pagdating sa counseling kasama ang ating 3-in-1 doctor, psychologist, psychotherapist at psychiatrist, Dr. Alice Labaw para po sa ating Pilipinas Online Bantay OCW dito po sa Inquirer.net at OFNmedia.net. Ako po si Susan K. Paano nga ba ang dapat gawin kung ang isa ay dumaranas ng trauma o dumanas ng matinding trauma? Ano ang pwede rin nating magawa sa taong iyon? Nagbabalik, Dr. Alice Labaw. Hi, Doc. Welcome back. Hi, Susan. Salamat. All the way from Canada, nandito sa Pilipinas si Doc. At bago umuwi, bago bumalik, nahuli natin. Salamat, Doc. Masarap kasi ang ulam sa bahay ni Susan. Kaya ako sumisipot. Doc, ano pwedeng magawa doon sa may trauma? Magandang tanong yan, Susan, kasi unang-una, ang maganda talaga na mangyari is attend to the trauma inside the home. Sa bahay muna? Oo, yan ang Oo. pinakamaganda. Pero Doc, sandali Sino magsasabi na may trauma yung taong ito? Definitely lahat tayo meron. Okay? Yeah, ang issue na nga lang is kung gaano ito katindi or kung meron ba itong nalapat na lunas. Kasi hindi naman lahat ng tao lumalaki nang lumalala ang trauma. So tayo mismo, alam namin na may Oo. trauma kami. Pero Oo. hindi mo alam. Alam namin, hindi namin alam. Oo, parang, ano ba ito? Naguguluhan ako. Kaya nga actually, nung nire-rehistro ko yung CARE, no? Yung CARE, talagang Sandali muna, ang CARE, nakalimutan kong banggitin. Compassionate Assistance for Resistant Experiences. Actually, yung CARE. resistant experiences na yon actually was supposed to be recurrent enigma. Okay. Kasi nga, paulit-ulit. Oo nga. Tapos, very enigmatic. Parang ano ba yun? Ano ba itong nangyayari sa akin, no? So, tayo mismo, alam natin, merong nangyayari, pero parang, eto na, yung denial na, kaya ko to. Sige, I have to so, move anything on. pala na hindi natin maintindihan, yun na yun. Meron na, oo, meron. Oo. That's why, that is part of our authentic self. Okay. Alam mo na, there's something wrong. But, because you have to survive, you have to attach to society, you choose to forget yourself. Kalimutan natin yan. Sige. Anong ginagawa mo ngayon? Pag sinabi ko sa'yo, okay, watch my hand, kalimutan natin yan. What am I doing with my hand? Depressed. So, ano ngayon ang nagra-rise sa mental health? Depression. Diba? Ano kaya yung dinepress mo? Hindi yung emotion mo na, niya mo na yan. Ang importante, mag-move on tayo. Oo nga, Kaya mo oo na- nga. So, may dinepress ka. Oh, okay. Okay? Kinalimutan mo na siya. So, hindi pala pwedeng move on agad. Kinalimutan mo na nga. Move on na. Sige. Move on, Kasi kailangan mo mag-attach Kailangan mo yung attachment. Kailangan mo nga, sabi ko nga sa'yo, ang kailangan natin, attachment and authenticity. Pag ang authenticity na threaten ng attachment, mananalo attachment. Sabi mo doon sa quiet ka na muna, diyan ka lang. Okay. Friends, okay. Oh, I'm good. Oh, I'm good. Oh, look at me. I can do it. I can perform. So, magiging performance-oriented ka ngayon. Look at me. Okay, parang ako. Ganon. So, pero kinalimutan ko na yung tunay na sarili mo. Teka, Doc, conscious ba siya nun? Not necessarily. Not necessary. Not Okay. necessarily, oo. Kasi nga, marami na tayo na na-impok na mga imminent memory of trauma na maliit pa lang tayo, binauna natin ng binaon. Okay? So ngayon, very automatic ngayon yan. Pumapasok ngayon yan as parasympathetic. Pagka parasympathetic, out of control na yan. Okay? Automatic, ika nga. Kumbaga sa computer, na default na. Now, ang default mo is, present. Presenting. Maganda ka. Okay? Pero actually, sa likod mo, lumuluha ka. Basag na basag ka. Okay? No, pero hindi. Kailangan to present a nice me. Okay? Ito, one of the things na na-realize ko, isa sa culture natin is,
mo sasabihin, ha? Oh, yes. Anong ginawa mo sa bata? For instance, huwag mo yan sasabihin, ha? So, what did you make the child do? What are you asking the child to do? Itago. Lie. Oo. Eh di, syempre, yung bata ngayon, ang sabi mo, I will not tell a lie, and then you told me not to. Ano ba talaga, ate? So, may confusion na agad, di ba? So, when there is confusion, what do you create in a person? When there's confusion? Anxiety yan. So, ngayon, ito ngayon, nag-high school, nag-elementary, nagkaroon ngayon ng conflicting ideas. Ano yung ngayon ang mangyayari doon sa bata? Lito. Lito. Oo. When a lito, Iba yung sa bahay, iba sa eskwela, iba sa kaklase. what are you creating? Anxiety. Anxiety. Okay. Okay? But, must go on. What do you do? Depress again. Oh, so paano ngayon? So, nagkaroon ng biglang downfall. Oh, yan, Dok. Yung naipon, natambak na. Di ba? Hindi kasi hindi nga Nasa- na-let go eh. O, di ba? Okay. Tsaka yan, Oo. pasok ng pasok yan. Oo. Upo ka lang ng upo. Tapos biglang one time nagkaroon ng exam. Mhm. Bigla ngayong hindi maganda ang grades. Nalungkot. Oh, yung lungkot na yon, that becomes the door to the other lungkots Aha. na binaon mo. So, yung lungkot na ito, na 10 lang, Sasama dun sa dati, yung mga nakabaon. naku, yung mga nakabaon. Uy, kami rin. Nandito kami rin. So, hindi na siya 10. Dami na niya. The whole person now goes under. Yun at Dok, yung sumabog na. Yeah, depressed na siya. Depressed na. Depressed na siya. Pero before that, magta-try pa rin to exist. When a person is trying to exist out of that, magkakaroon ng anxiety. Yun yung anxiety. Kasi nga, hindi ngayon niya malaman kung dapat ba siyang malungkot or dapat pa siyang mag-perform, dapat ba siyang malungkot. Yun katulad na nga nung huwag mo sabihin, ha? Oo. Hindi mo na-realize, nag-utos ka na magsinungaling yung tao. Di ba? Yes, So yes. natural dito, napansin ko yan dito sa Pilipinas. Kasi ako, I was like that na, huwag mo sasabihin, pag sinabi mo, lagot ka sa akin. You know? So maraming bata, dinala yan hanggang sa pagtanda nila. Ang tanda. Oo, di ba? Yan, mga ganyan. Tapos meron pa tayo, meron kang kakilala na yung bata, ang sabi sa kanya ng mami niya, siya yung oldest, tapos magtatrabaho na si mother, paalis na, papunta na ng office. Ikaw bahala sa mga kapatid mo, ha? Yung mga 8 years old na mga babae, alam mo, dyan mo makikita yung nagbibihis, 8 years ginalaw. old, ginagawa na para ng mga bata yan. Ang katunay sa development, that's the time na nag-lipstick, Okay. or that's the time na naggupit ng sarili niyang hair, normal. Binili na ni mother. You take care of your brothers and sisters. While I'm in the office, you're the mother of the house, you're the mommy of the house, ha? Dinibdib yun. Talaga? Dinibdib Oo. yun. Di, feeling powerful siya, no? Feeling powerful siya. Mother ako. Okay. Ito Leader. ngayon, tumanda. Okay? Di ngayon, syempre, everybody tumanda rin. Yung mga sisters at saka yung mga brother, tumanda din. Kaso hindi na siya kailangang mag-alaga. Feeling pa rin niya, kailangan pa rin siya. Siya pa rin ang in charge. Oo. At saka kailangan pa rin niyang alagaan yung mga kapatid niya. Yun ang feeling niya. So ngayon, ang laki-laki ng problema niya. Kasi wala namang magulang na magsasabi, tapos na yung, Tapos na yung assignment tapos na mo, yung duty mo, Hindi dito ka na. na, walang mother duty na. Wala nga. Hindi, tsaka hindi lang yun. Oo. Pagdating ni mother, sabi niya, anong ginawa? Ano nangyari sa bahay? Mommy, I did like this, everybody ate, and then I told her to take a bath, she's now in bed. Wow, so, ano sabihin mo ngayon sa 8-year-old? Oh, you're so good. Wow, I love you. Binavalidate mo ngayon siya, so nakakakuha siya ng validation doon. So ngayon, because doon siya nakakakuha ng validation, inuulit-ulit niya ngayon yon hanggang tumanda. Di syempre, anong feeling ng dalawang kapatid?
Ang feeling ng dalawang kapatid, binubuli na ngayon siya. Mhm. Di ba? Kasi ang labas ngayon ng mananay-nanayan, bully. Oo. So, nagagalit ngayon itong dalawa sa kanya kasi Oo. bully siya. Oo. Okay? Na hindi naman niya feeling na nambubuli siya. Basta sa kanya, inaalagaan ko kayo because I'm supposed to take care of you. As But you nanay, oo. But you see, because tinangay niya yon. But you see, that's the point. Okay, so now they grow. And then now that they're on their own, they're supposed to be on their own, the daughter comes to see me and say, Tita, I don't know what to do. Yeah, but you're okay. She's okay. She's old enough. No, but I have to take care of her. You see? So, anong pwedeng gawin? One of the first things is accept and recognize. Mhm. Okay, so this is how you're feeling. And then say, I'm sad. I can see you're sad. I'm sorry you're sad. Okay? Affirm mo yung kanyang nararamdaman. Hindi yung, ikaw naman, move on ka na. Tagal-tagal na yan. Move on. Hindi pwede yun. Ngayon na nag-e-express siya, bigyan natin ng hearing. Let's hear. It is important to be heard. Habang nagsasalita siya, okay, what do you want to say? Ano ang nararamdaman mo? Talk to me. There is no right or wrong. Remember, in a family, it is not a matter of right or wrong. This is family. Okay? Tsaka lalong-lalo na, if it is tapos na. Okay? Tapos na, nangyari na. Okay? Ngayon lang nag-e-express sa'yo. Siyempre, first of all, ngayon lang nag-e-express sa'yo kasi ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Tapos ngayon lang niya naiintindihan yung nangyayari sa kanya. Okay? Huwag mo yun sasabihin, don't suppress it. You cannot. I mean, we do. We usually minimize it or move on or you grow up or we usually say those words not because of our kids, but it's because that's all we can take. It's about us. It's our incapacity to be able to deal with the situation. And it's good to say it. So, saan manggagaling ang unang action? Sa mga magulang? Both. Pareho. Both. Kung hindi nagre-reach out yung bata, yung anak na adulto na rin, Oo. na alam na, dapat nga rin, aware, ano po, kami mga magulang. Yeah, pwedeng mag-umpisa ang mother and say, may nararamdaman ako. May nararamdaman ako. Andito lang ako, magsabi ka. Okay. Open the avenue. Open the door and what she was not able to say before, parang this time you want to give that avenue. This is here. First is we need to make our kids feel as safe as possible. So safe that they can tell us how they feel. Okay? But when they're already being unkind, you can tell them naman, that's already unkind. I can deal with so much, but not, you don't have to be unkind. Tell me in a kind way. Okay? Tayo rin, we have to be authentic. Meron ba, Doc, pwedeng sabihin na 100% healed siya? Nagagamot nga ba talaga ang trauma? Good luck. Sabi nung professor ko na mahirap eh. My professor is Gabor Mate, Dr. Gabor Mate. And it took him a while. He was dealing with infantile trauma, yung sa war. And he was in Budapest. And his mom, at 8 months old, I believe, had to give him to a stranger because he's Jewish siya, no? So, for his life, binigay siya ng mami niya sa kapitbahay. So, siyempre, nag-iiyak siya. He did not see his mom for a whole month. Kasi mamamatay. Hinahagad nga ang mga Jews. So, yung separation niya na yon sa nanay niya, hindi pa naman siya pwedeng eksplikahan. Imagine mo, kakapurit pa lang siya, no? But that one, sa experience niya, yung abandonment issue niya na yon, dinala niya yon hanggang 70 na siya. And then, yun ine-explain niya. So,
At saka siya na nga ang professor ko. Mm-mm. And yet, he came from a speaking engagement and then he came home. Tapos, hindi siya nasundo agad because malilate yung wife. Yun na, na-trigger na siya. Kasi nagkaroon na siya ng abandon. So, I don't know how to answer your question, but the process of healing, no? I am healing. The process of healing is actually a beautiful experience. It's a bittersweet. Alam mo na naghihilom ka. Alam mo na isa-isang pinapakita sa iyo ng Panginoon na ikaw is becoming whole again, Mhm. no? So, ang pinakamahalaga pala dyan, acknowledgement, ano? I-acknowledge talaga. Talaga. Wala kasing mahihil pag walang ganon. Wala. Oo. Imposible. Kaya, so, eto yung sinabi nga ni na recognition, acknowledgement. That's very, very important. So, paano tayo makakatulong? Balik tayo doon. Mm-mm. Recognition and acknowledgement is the best we can do. The best we can do as a family member, as a friend, dun sa ating kaibigan na nakaka-experience ng pighati Mm-mm. because may trauma. Kasi hindi naman natin ma-identify, no? Kahit na ibigay ko sa iyo yung listahan, makikita mo yan. Kahit bigyan kita ng mga libro, mababasa mo yan. Magkakaroon ka ng head knowledge, magkakaroon ka ng, magre-resonate ka dun sa mga ibang experiences. Magkakaroon ka ng kaalaman, ika nga, ng mindfulness. Mhm. Pero to heal, to help, bring the person to healing, talagang kailangan pag-aralan. Di lalong mahirap po pala kung secretive yung tao. Ayaw magsabi nung nararamdaman. Or hindi nagsasalita at all. Yun, oo, totoo yun. You know what's really amazing? Because I went through the course, no? So I went so deep into it na, alam mo, yung kahit na hindi pala nagsasalita, magsasalita. Mhm. Once you develop the skill, kasi makaka-empathize. And then, aside from learning how to empathize, natatandaan mo ba yung movie na, ano na nga yung pangalan ng movie na yon, yung tahimik lang siya? Tapos, ang psychiatrist niya, si Robin Williams. Yung pala, ang tali-talino niya. Tagal nila. 1 year sila na quiet lang siya. All the while, every night, sinosolve niya yung problem. Siya pala yung nagsosolve, no? Kasi ganun siya katalino. Mhm. Yun. Kahit natahimik siya, but you see the effect of being there, the effect of being quiet, the effect of just making you understand, making you feel safe Mm-mm. with me. I'm not going to intrude. Ganun ang ginawa niyang system. Hindi siya nag-intrude. Just Yeah. sit there. Mm-mm. I'm here. So, magaling pa rin na magaling tayo mag-obserba. You know? Just be there. But that was keeping him safe. Mhm. That kept him safe to the point na lumabas yung pagkatao niya. And then he became an MIT Mhm. professor. Yeah. Wow. So, Yeah. Doc, paalala sa ating mga kababayan, Nasa sa atin. pwedeng dumaranas o nakakaranas ng trauma o may trauma na nga. O sabi mo nga, lahat tayo may Lahat trauma. tayo O, may trauma. Para sa ating lahat. We're first of all sa ating bahay. Sa ating bahay. Kung lalo na sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga nakakatanda. Kung meron tayong bata sa bahay, no? Keep them emotionally safe. What does that mean, emotionally safe? When they are going through something, kung merong dinaranas, instead na, "Hay! Magsalita ka!" Yeah. Instead na i-push. Bigyan ng care and sabihin, kung gusto mo ng gusto mo ng kausapan, dito ako, ha? Yun ang napakahalaga, no? Yes. Alam niyang mayroon palagi na naririyan para sa kanya. Yes. Thank you very much, Doctor.
Mga kaibigan, sumayin niyo si Dr. Alice Labao, ang ating psychotherapist, psychiatrist, psychologist 3-in-1 ang inyong Bantay OCW Foundation para po sa ating Bantay OCW program mula pa sa Canada. Si Dr. Labao ng CARE, ang Compassionate Assistance for Resistant Experiences. Dr. Alice Labao. Ito po ang inyong counseling portion mula sa Bantay OCW para po sa Inquirer.net at OFNmedia.net. Ako po si Susan K.